Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 4 na Pinoy crew ng inataking MV Minoan balik bansa na. Higit 20 sasakyan sa NAIA 10 taong inabandona. VP Sara akusado sa Kongreso bunsod na umano'y maling paggamit sa pondo ng DepEd. DSWD Mimaropa na itala ang higit 13 household graduates ng 4Ps. Pansamantalang suspensyon sa paghuhukay sa NCR mag-uumpisa sa Nobyembre. PSC at BSC magkatuwang na palalawakin ng suporta sa local sports. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Magandang balita, ligtas nang nakauwi ang 4 na Pilipinong seaman ng MV Minoan Courage matapos salakayin ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Kabilang ang 4 sa 21 marino na nagpasyang umuwi ng Pilipinas matapos ang pag-atake noong unang araw ng Oktubre. May natitira pang 10 Pinoy seafarers ang inaasahang makabalik ng bansa sa lalong madaling panahon. Nakagapay naman ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration sa pagkaloob ng kaukulang tulong para sa mga marino. Patuloy na umaarangkada ang Kadiwa Store sa tanggapan ng Bureau of Animal Industry o BAI kung saan dagsarin ang mga mamimili dahil sa murang bentahan ng mga produkto. Kabilang sa mga produkto na maaaring bilhin ay ang mga gulay, karne, isda at bigas kung saan pumapatak na nasa 43 piso lamang kada kilo ang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program. Bukas naman ito sa publiko tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nananatili ang Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group o ACG sa misyon nitong bigyan ng sapat na kaalaman ang publiko ukol sa cybersecurity. Ilan lamang sa paalala nito ay ang pagkilatis ng mga link bago buksan, pag-update ng software at paggamit ng hindi madaling hulaan na password at two-factor authentication. Ayon sa ahensya, ito ang mabisang paraan upang hindi maging biktima ng scam o anumang modus na kumakalat ngayon online. Nadiskubre sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang 20 sasakyan na 10 taon na palang nakatenga sa parking ng paliparan. Nananawagan ng operator ng NAIA sa mga nagmamay-ari ng mga sasakyan na bawiin na ang kanilang mga abandonadong sasakyan bago pa man ito mahatak at ma-impound. Ayon kay New NAIA Infra Corporation NIC, mangyari lamang na ipakita ang kanilang patunay na pagmamay-ari at wastong pagkakakilanlan upang mabawi ang kanilang mga sasakyan. Sa ating ulat panahon, tanging Intertropical Convergence Zone o ITZZ lamang ang nakakaapekto sa kapuluan ng Mindanao. Kaya asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Sacsayhuaman, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur. Bahagyang pag-ulan naman sa Visayas at Palawan at natitirang bahagi ng Mindanao. At easterly rains naman sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. Susunod sa News Force. Kongreso inakusahan si ex-Department Undersecretary Densing ng kickback scheme sa school building program. Bucor nagsagawa ng typhoon drills para sa PDLs kontra sakuna. BP Sara akusado sa Kongreso bunsod ng umano'y maling paggamit ng pondo ng DepEd. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Nahaharap muli sa kontrobersya si Vice Presidente Sara Duterte matapos matuklasan na maling ipinahayag ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng confidential funds para sa mga youth summits. Ayon sa mga opisyal ng militar na tumistigo, hindi DepEd ang gumastos sa mga aktibidad kundi ang Philippine Army at mga local government units o LGUs. Inusisa rin ni Representative Jervil Luistro ang katotohanan ng mga sertipikasyon na ginagamit ng DepEd bilang batayan sa pagbabayad ng 15 milyong pisong pondo. Kamakailan sa Kongreso, si ex-DepEd Undersecretary Densing ay inakusahan ng kickback schemes sa school building program matapos ang nasabing pagdinig. Tunghayan ang impormasyon mula sa ulat na ito. Inakusahan ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel si dating Education Undersecretary Epimaco Densing III ng paghihingi ng kickback sa mga mamabatas kapalit ng pagpasa ng mga proyekto sa pagpapatayo ng paaralan sa kanilang mga distrito. Ayon kay Pimentel, humihingi umano si Densing ng hanggang 18% na komisyon mula sa halaga ng kontrata para maaprubahan ang mga proyekto. Samantala, mariing itinanggi ni Densing ang akusasyon at sinabing ito ay walang katotohanan. Pahayag naman ni Pimentel na natigil ang bidding process sa kanyang distrito matapos siyang tumanggi sa hinihinging kickback. Dagdag pa rito, inakusahan din ni Pimentel si Densing ng paglapit sa iba pang mga mambabatas para sa parehong alok. Aniya, sinamahan umano ni Densing ng isang kontraktor ang ilang kongresista upang makipag-usap. Patuloy na nag-iimbestiga si Pimentel at nagbabala na may ilalabas pa siyang ebidensya sa mga susunod pang pagdinig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsanib puwersa ang Philippine Red Cross o PRC at Office of the Civil Defense o OCD sa pagsasagawa ng mga pagsasanay na may kaugnay sa kahandaan ng komunidad sa oras ng kalamidad o sakuna. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kamakailang lumagda ang Philippine Red Cross o PRC at Office of Civil Defense o OCD ng Memorandum of Understanding na magpapatibay sa kahandaan ng publiko pagdating sa anumang kalamidad o sakuna. Kabilang sa mga lumagda ay sina PRC Chairman C.O. Dick Gordon, PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno at Civil Defense Training Institute Director Eugenio Gepte Jr. Ang isasagawang pagsasanay ay ang tinatawag na Community-Based Disaster Risk Reduction na layong bigyan ng kaalaman ng publiko na tumugon sa oras ng sakuna. Sa paraan na ito ay naniniwala si Gordon na makakaligtas ito ng buhay at mas maihahanda ang bawat Pilipino. Pinasalamatan naman ni Nepomuceno ang organisasyon sa dedikasyon nitong magsalba ng buhay sa bawat Pilipinong nangangailangan ng tulong. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ng typhoon drill ang Leyte Regional Prison, kaugnay ang Bureau of Corrections o Bucor upang palakasin ang kahandaan ng mga kawani at persons deprived of liberty o PDL sa Bagyo. Dito ay sinagawa ang drill sa maximum, medium at minimum security camps upang sanayin ang kanilang pagresponde sa posibleng sakuna. Bunso nito, pinuri naman ni Chief Inspector Jose Alambro na acting superintendent ang inisyatiba at sinabing ito ay mahalaga sa pag-iwas sa mga nagbabadyang panganib. Umabot sa higit 13,000 household graduates ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang naitala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa. Alamin ang datos muli kay Daniza Lopez. Pumapatak na nasa 13,807 household graduates na mula sa programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang naitala sa rehiyon ng Mimaropa. Ito ang naging pagbabahagi ni DSWD Field Office Mimaropa Regional Director Leonardo Reynoso sa media forum na ginanap kahapon, ika-17 ng Oktubre.
Anya, inaasahan pang madagdagan ang bilang na ito bago matapos ang taon, kung saan aabutin sa 16,771 graduates. Sa buwan naman ng Nobyembre nitong taon ay inaasahang matapos ang pagsusuri sa kalagayan ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ng 4Ps sa Mimaropa, kung saan layo nitong matukoy ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na umangat na sa buhay. Bukod dito ay nakita rin ng DSWD Mimaropa sa datos na ang kadalasang hiling na bigyang prioridad ng mga residente rito ay ang paghahanap buhay. Lumalabas sa datos na nais ng mga residente ng Mimaropa na tulungan sila sa pagsasaka, pangingisda, pagtitinda, pag-aalaga ng hayop gaya ng baka, kambing, baboy at manok, wholesaling at retailing, repair service at handicrafts. Dagdag pa ni Reynoso, parte rin sa misyon nito ang pagtutok sa kalagayan ng mga indigenous people o IPs. Anya, nasa 50,000 IPs ang tinutulungan at tinututukan ng rehiyon, kasabay ng pagbibigay ng livelihood assistance at enhanced support services intervention. Sila po ay ang tinututukan natin sapagkat talagang mahihirap itong ating mga IP households at hindi mahirap sila makipagsabayan doon sa mga regular na mga sambahayan o pamilya sa ating pong rehiyon. Ayon kay Reynoso, karamihan sa bilang ng mga IPs ay mula sa probinsya ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at lalawigan ng Palawan. Kasalukuyan namang nasa 386,000 school children ang sinusubaybayan sa kanilang pag-aaral upang makapagtapos. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BI inaresto ang 2 dayuhan bunsod ng pangahalay ng minor de edad. Pansamantalang suspensyon sa paghuhukay sa NCR mag-uumpisa sa November 18 hanggang December 25. DTI hinikayat ang publiko na suportahan ang mga produktong lokal sa Metro Fashion Fair. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Naglabas na ng moratorium ang MMDA para sa nakatakdang pansamantalang suspension sa excavation project sa NCR para sa holiday season. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Pansamantalang sususpendihin ang mga excavation activity para sa road reblocking, pipe laying, road upgrading at iba pang excavation works sa Metro Manila simula sa ika-18 ng Nobyembre hanggang sa ika-25 ng Disyembre. Ito ay base sa Memorandum Circular No. 14 Series of 2024 na inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mapamahalaan ang daloy ng trapiko sa paparating na holiday season. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, layon ng moratorium na mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at inaasahang pagdami ng sasakyan. Sa kabilang banda, ilan sa mga sumusunod na aktibidad ang hindi saklaw sa suspension na ito. Kabilang dito ang flagship projects ng pamahalaan, Flood Interceptor Catchment Project, Sidewalk Improvement, drainage projects sa bangketa, footbridge projects, mga proyektong hindi makakaapekto o sagabal sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at iba pang proyekto na bibigyang permiso ng MMDA. At para sa pagpapahintulot sa mga kontraktor na magpatuloy sa operasyon, ito ay simula ika-26 ng Disyembre hanggang ika-2 ng Enero sa susunod na taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil ilang buwan na lang at Pasko na, nagsimula ng maganda ang MMDA para sa pamamahala sa dumadaloy ng trapiko para sa holiday season. Tunghayan muli si Princess Castro.
Kamakailang nagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa kanilang mga hakbang sa pamamahala ng trapiko upang maibsan ang inaasahang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko ngayong paparating na ang holiday season. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, mayroong 421,000 na sasakyan ang bumabagtas sa EDSA araw-araw. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng Traffic Engineering Center ng ahensya nito ay 24 ng Setyembre. Kabilang sa mga akbang ng MMDA sa pagpapagaan ng trapiko para sa Kapaskuhan ay ang pansamantalang pagsuspinde sa lahat ng road right-of-way excavation activities sa Metro Manila simula hating gabi ng Nobyembre 18 hanggang hating gabi ng Disyembre 25 upang hindi makahadlang o makagambala sa maayos na daloy ng trapiko. Dagdag pa rito ay natasan na rin ng ahensya ang mga shopping mall sa Metro Manila na magpatupad na ng adjusted mall hour simula ika-18 ng Nobyembre hanggang ika-25 ng Disyembre. Nakapaloob dito na ang karaniwang alas 10 ng umagang pagbubukas ay mauusog ng alas 11 ng umaga habang ang pagsasara naman ay nakadepende sa mga mall operator kung sila ay mag-e-extend ng mas mahabang oras. Ito ay para mabigyan ng publiko ayon kay Artes ng sapat at mas mahabang oras upang makapamili at makapamasyal sa naturang okasyon. Samantala, ang paghahatid ng mga supply sa mall ay papayagan lamang sa gabi mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa susunod na araw, maliban sa mga nabubulok na gamit gaya ng pagkain at yelo. Bukod dito ay hihilingin din ng MMDA sa Department of Transportation na pahabain ang oras ng operasyon ng public transport system, lalo na ang EDSA bus carousel, LRT at MRT para ma-accommodate ang mga late-night commuters at mall employees. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Dayuhan inaresto ng BI dahil sa paglabag sa batas ng Pilipinas, bunsod ng pangahalay sa menor de edad. Para sa detalye, tunghayan ng balitang ito. Dalawang dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa magkahiwalay na operasyon noong Oktubre 16 ngayong taon sa Pampanga at Taguig dahil sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa batas ng Pilipinas. Inaresto ang isang Amerikanong si Joseph John Graham matapos lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya sa Florida, USA. Samantala, isang Brito naman na si Ryan Ashley ang hinuli sa Taguig habang sinusubukan niyang palawigin ang kanyang tourist visa. Si Ashley ay may record sa United Kingdom dahil sa pangahalay ng menor de edad. Parehong kakasuhan ng deportation sina Graham at Ashley at ilalagay sa blacklist ng Pilipinas upang hindi na sila makabalik sa bansa. Ang kanilang pagkakaaresto ay bahagi ng kampanya ng BI na magpapatupad ng mahigpit na batas upang maprotektahan ang mga kabataan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inaanyayahan ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na suportahan ang mga produktong lokal mula sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa gaganaping Metro Fashion Fair. Itatampok ang mga produktong tulad ng tsinelas, bag, tela, alahas, accessories, produktong gawa sa kahoy at mga pagkain. Ang Fashion Fair ay magsisimula sa ika-26 ng Oktubre na tatagal hanggang ika-30 ng buwan sa Eastwood Central Plaza sa lungsod ng Quezon. Sa nipwersang pagtutuunan ng pansin ng Philippine Sports Commission o PSC at Bangsamoro Sports Commission o BSC ang pagpapalawak sa pondo, mga lokal na inisyatiba sa palakasan, mga programa para sa katutubo at grassroots levels. Ito ay matapos ang pulong na naganap sa dalawang komisyon kamakailan kung saan ilan sa mga natarakay rito ang pagpapalakas sa dragon boat racing at iba pang water sports sa rehiyon ng Mindanao. Samantala ay kinagalak naman ng BSC ang pakikipagtulungan na ito sa PSC at Bangsamoro. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon.
Sa ulo ng mga balita, 4 na Pinoy crew ng inataking MV Minoan balik bansa na. Higit 20 sasakyan sa NAIA 10 taong inabandona. VP Sara akusado sa Kongreso bunsod na umano'y maling paggamit sa pondo ng DepEd. DSWD Mimaropa na itala ang higit 13 household graduates ng 4Ps. Pansamantalang suspensyon sa paghuhukay sa NCR mag-uumpisa sa Nobyembre. PSC at BSC magkatuwang na palalawakin ng suporta sa local sports. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Sports. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Floor.